Ito naman pag-uusapan natin, ito na naman, walang kamatayang problema na ito eh. Yung UP student na at mamamahayag daw, kabilang sa 90 na nasawi sa umano'y inkwentro. Medyo lilimitahan ko to dahil kasi nare-red flag ni YouTube to yung mga ganitong news eh. Diba? Isang estudyante ng University of the Philippines at isang UP na naman, well, bawal mag-red tagging, pero, di ba, sentido ko muna lang ang gagamitin natin dyan kung ba't nangyayari ang ganyang bagay. Hindi na bago ito eh. Di ba, napapansin nyo yung mga rally-rally sa UP? Doon nag-start yan eh, tapos biglang mamumundok. Marami na naging ganyan sa sa probinsya namin. Yung kaklase ng ate ko noon, naikwento ko na yan eh, nung parang sila yung pag-asa ng pamilya nila dahil syempre yung mga hindi naman mahirap yung pamilya magsasaka yung nanay at tatay niya, then laking tulong nagkaroon ng scholarship sa UP, tapos mababalitaan nila na mundok na, tapos hindi naman namatay yung anak nila, kaya lang hindi na nila makausap ng maayos, palaging busy sa pakikibaka. Di ba tapos doon magsalita yung mga pananalita, yung mga pasista, rehiming Marcos, rehiming Aquino. Ano ba yan? mamahayag ang kabilang sa 19 na nasawi sa umano'y inkwentro sa Negros Occidental. Dumepensa naman ng Philippine Army sa gitna ng mga pagkondina sa kanilang pagkakapatay. May report si Darlene Kai. 19 ang nasawi ng Cover ko, magkasagupa umano ang mga sundalo at mga miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Philippine Army, mga miyembro raw ng NPA ang napatay. Kabilang sa mga nasawi ang mamamahayag na si RJ Ledesma at ang RJ Ledesma, parang familiar sa akin yung ito. Halata naman protesta to ng protesta eh. Hindi ako nagre-red tag ha, pero kadalasan kasi yung mga kabilang sa mga ganyan, sa mga protesta-protesta na ganyan, alam mo na para naman niloloko lang natin yung mga sarili natin na wala silang kinalaman sa ganyan. Paano mapupunta yan doon? Ano yun? Kinidnap sila, then dinala sila doon at doon sila niligpit? Ganun ba? estudyante ng University of the Philippines Diliman na si Alice Lalo na ito, siya ba yung nag-viral dati na yung maitim ang kilikili? Kamukha niya yun, Pero iba yata to. Hustisya para kay Alisa Alano. Sayang, Kasalukuyang Education and Research Counselor ng UP Diliman Research, may full battle gear. Tapos may may mga balita pang ganyan na nabalitaan ko dati kasi maganda si ate eh. Nababalitaan ko na yung mga ganyan, alam mo yung ginagamit daw ng mga commander doon sa bundok na hindi ko alam bakit hinahayaan nila yung ganun. Tapos merong mga matatalino talaga na estudyante na matatalino naman sila tapos nahihikayat. Wait lang, ano ba yung naiintindihan ko yung patriotism. Maybe namulat kayo na kailangan ipagtanggol ang Pilipinas para sa good ng mga mamamayan. Naiintindihan ko 'yon. Pero sure kayo, convinced kayo na yan ang tanging paraan para makamtan nyo yung kaunlaran ng Pilipinas, yung mamundok? Yan ba yung nyo? Yan ba yung way nyo? Hindi yung mag-aral ng mabuti at someday tumakbo kayo sa politika at kayo ang magbabago ng kasi wala sa bundok yung yung control sa Pilipinas eh. Ilang years na ba ang CCP-NPA?
Ito, tanong ko lang, malay mo, may rebelding makapanood sa akin at masagot ako ng maayos. Naguguluhan din ako eh. CPP, NPA. Ilang taon na kaya to? Kasi ang mga ninuno yata nito, yung hukbalahap yata eh. Correct me if I'm wrong ha. Ilang ano na yan? 57 years. 'Di ba? New People's Army. 57 years, men. Ano yung nagawa nyo ng founded on December 26, 1968. 'Di ba? Anong 57 years ano ba nagawa na ng NPA para isipin ng mga kabataan natin na may mapapala sila pag jumuin dyan? Ba't ninyo lang gayahin si Vico Soto? Mag-aral kayo mabuti, mag-political science kayo, at kung hangad nyo talaga na magbago ang Pilipinas, gayahin nyo si Vico Soto. Yun, pwede kayong matanggalan ng buhay doon dahil i-expose nyo yung corruption. Mas glorious yun kaysa yun nandyan kayo sa bundok na ano ba? Pero open ako ha, kung may explain nyo, ano na bang accomplishment ng CPP-NPA na yan? At ano ba yung mapapala nyo pag nagbundok kayo doon? Ano yung... Sayang si ate, may itsura, di ba? Isa Alano. Pero sabi ng Philippine Army, Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? bukod sa sila raw Dali i-cover natin, baka mamaya maano tayo eh. talaga ang nakainkwentro ng kanilang sundalo. Siyempre, kilala rin mag-ano na naman yan, Hindi yan yung pinlantahan ng sundalo yan. The fact na nandoon yung mga yan doon, di ba? Hindi ba kayo nakakaisip? Anong ginagawa niyan doon? Wag na natin pansinin kung, siyempre, debatable yun eh. Na, pumunta doon, pwede nga naman taniman lang sila ng baril, Pero yung mga damit nila, ayoko lang ipakita, pero kayo ng glimpse, no? Yung mga damit nila, yung mga long sleeve, yung mga pambundok talaga eh. Talagang sila nagsuot niyan eh, sa sarili nila eh. daw sila ng mga dating rebelding sumuko. Miyembro raw ng isang unit ng NPA si Alisa. Sa ngayon, yung identified natin sa kanya is member siya ng Negros North Front. Wala pang pahayag ang pamilya ni Alisa, pero kinondena ng UP Diliman at ng University Student Council ang pagkakapatay sa kanya. Inosenteng sibilyan daw si Alisa na nakaupong konsehal ng USC. Naroon daw siya sa Negros upang makipamuhay at pag-aralan ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa Negros Island. Sa gitna Student council ka, tapos ba't ka lang sa bundok? Well, dahilan nila yan eh. Hanggang gagawin pa ba naman tayong tanga? ng anilay pangangamkam ng lupa, pananamantala at militarisasyon sa lugar. Hindi idaan sa legal. Kasi hindi niya naman, may nangyari ba doon sa ginawa nila? Wala eh. Idaan niyo sa legal. Sa legal may pag-asa pa eh. Pero sa tingin nyo yung pangangamkam ng lupa doon, may magagawa yung pabundok-bundok nyo? Sa legal din naman idadaan yon, just in case. Anong gagawin nyo? Itutumba yung may-ari ng lupa? Ganun ba? May mangyayari ba doon? Ano ba? Bali din yung logic eh. Nanawagan naman ng UP Diliman Committee on the Protection of Academic Freedom and Human Rights sa gobyerno na magkaroon ng malinaw at patas na investigasyon sa pagkamatay ni Alisa at ng iba pang nasawi sa Toboso. Ang kamag-anak naman ng mamamahayag na si RJ, doble ang bigat ng pagluluksa lalo't ang kanyang pagpanaw ay nadudungisan ng panghuhusga. Daw kagulpi, gid balas ang sitwasyon, no? Parang hindi kami makapaniwala, active lang siya sa school. Hindi kami naniniwala ng 100% masakit sa amin na ginejudge siya.
Hindi talaga ipapaalam sa inyo yan, sa mga magulang na magbubundok-bundok sila. Hindi nila papaalam yan. Dahil alam nila natututol kayo. Kaya nga nire-recruit yan sa lihim eh. Hindi nila papaalam yan, men. Daw hindi kami magpati sa do active lang gid siya sa iyabi nga school kay sa tutuod lang wala kami gapati. Wala gid kami gapati 100%. Sakit na samon nga ginaano siya blasang mga tawo, gina-judge. Darlene Kai, GMA News. So inaamin nila na nandun talaga itong mga ito doon. 'Di ba? Sabi nung UP nandoon daw siya para mag-research ng kung ano-anong kaikikan doon. Ano 'yon? Kinuha sila ng militar tapos kinilala sila ng militar tapos dinala sila sa bundok para anuhin. Medyo malabo 'yon. Hindi na ano yan eh. Hindi na bago yan eh. Matagal nang nangyayari yan. Kung hindi lang magko-conflict sa freedom of expression ang ginagawa ng mga taga-UP, dapat ipagbawal na yan eh. 'Di ba? Well, bahala sila no. Yung mga magulang na ngayon na may mag-aaral na college, lalo na pag sa yan, mga PUP, UP, kadalasan mga dyan, di ba? Eh, alam nyo na, monitor nyo na lang yung mga anak nyo. Meron nga nangyari sa pamangkin ko, nung magka-college siya, kasi matalino yun eh. Parang top-notcher. Parang niyayaya siya sa isang works na yung pang makabayan. Siyempre, sa isang estudyante, parang opportunity kasi yon para ma-showcase mo yung talino mo. Pero ang tema, yung political ang tema, ay, hindi pinayagan ng kapatid ko. Alam na yung doon eh. Tapos nagagalit pa yung bata dahil kasi sa opportunity daw. Hindi. Alam mo na agad yung tono eh. Yung ang gagawin eh, gagawa siya ng speech na kung ano yung kinikriticize mo sa gobyerno, yung mga ganun tema, alam na yun eh. Yung mga ganun. Ang masakit pa nito, yung parang organization lang sa campus yung nagpapagawa nun, hindi yung mismong school. Kaya kayo mga may anak na magka-college, bantayan nyo din yung anak nyo. 'Di ba? Hindi masama na magkaroon ng opinion tungkol sa bansa na to kasi yung mga anak nyo tumatanda eh. Nagkakaroon na ng pakialam yan sa nangyayari sa society natin. Pero sana wag matutulad sa mga ganito. Na mamamalaya mo nandun na sa bundok, magpapaalam na may parang field trip. Na alamin nyo muna kung authorized ba ng school yung field trip na yon. Eh kung yun ay sa club lang nila, katulad nung sinasabi ko, ay nako. Diyos ko. Para may puti na, ano yung puti na yan na nagre-reflect dito? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.